Tayo po'y pinalad na muling makakausap nga itinuturing na nating suki sa ating programa ang Professor of Journalism sa UP Diliman at mismong convener ng grupong Kontradaya na si Professor Danilo Araw. Professor Araw, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Prof? Good morning po, Prof. Yes, magandang umaga, Drew at John. Kontradayang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Salamat po sa imbitasyon ito. Patiin po sana namin kayo ng magandang araw, kaso magiging redundant. Oo nga. Kaya good morning na lang, Prof. Anyway, natin sa unang pagpapatawa para medyo magaang. Dahil medyo mabigat-bigat, Professor Araw, itong tatalakayin natin na actually nangyari na before, yung pagpapalabas ng desisyon sa 30 million campaign donation mula sa inamin naman niya na kaibigang kontraktor ni Senator Chis Escudero. Oo, umamin din. Sila yung magkaibigan, matagal na magkaibigan. Ang banggit po ay sinasabing in English, would set the stage for other contractors to dominate campaign finances in future elections. Professor Araw, bakit niyo po nabitawan ang mga pahayag na ito? Kailangang sabihin ang mga bagay na ito sapagkat ang naging desisyon ng isang departamento ng COMELEC, bagamat recommendatory lang, ay dapat daw pag-ibahin in not so many words yung personal donation at saka yung campaign donation mula sa kumpanya. Kasi sa totoo lang, bihira, if at all, na may mga kumpanya na talagang aaminin na mula sa company funds yung pag-finance ng isang political campaign ng isang kandidato. Ang nangyayari talaga kung sino yung mga may-ari o sino yung matataas na opisyal, sila sa kanila pinapangalan yung campaign donation. So yung sa Centerways, talagang halos ganun din yung kaso. Bakit? Kasi nakasulat naman sa ating Omnibus Election Code na bawal maging donor yung mga kontraktor na lalo na't may account sa government. Kaya yun yung problema At saka tandaan natin na Drew at John, kung may desisyong ganito na paborable kay Escudero, what would prevent yung iba pang mga kaso even against the President and the Vice President na ganito rin yung magiging handling. Kasi tandaan natin, sa pag-aaral ng PCIJ, apparently, the President and the Vice President, as well as a few other senators, benefited much from campaign donations mula sa mga individual o mula sa mga kumpanya na may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya itong kay Escudero na kaso, precedent setting ito sa usapin ng pag-file ng reklamo kung sakaling mangyari hinggil sa naging kalakaran ng donasyon noong 2022 elections at saka noong nakaraang 2025 elections po. Tama ba, Professor Araw, na binabanggit nyo na nadidefeat po nito yung purpose ng SOSE o Statement of Contribution and Expenditures dahil sa mga kasong ito or sa mismong decision na ito ng COMELEC? Tama po ba? Yes, nakokompromiso nito yung pag-fill out ng SOSE. Maraming kaso na talagang through the years napapabayaan lang for a simple reason na hindi transparent yung COMELEC sa pagbibigay ng impormasyon sa SOSE. Minsan summarize lang. O kaya minsan naman, halimbawa ngayon, yung SOSE naka-upload sa website ng COMELEC pero page 1 lang yung nandoon. Nasaan yung page 2, nasaan yung annexes and all that. Yun yung isa sa mga nagiging balakid. Kasi minsan ang sabi ng mga kandidato o ng mga matataas na opisyal na nahalal, bakit daw walang nagfa-file ng kaso sa kanila? Well, kasi minsan ang simpleng paliwanag lang doon, wala pong impormasyon na inilalahad sa publiko. Kaya nga sa COMELEC, kung nakikinig sila kahit ganito kaaga ng umaga, sana naman ay maging transparent sila. Holiday ngayon, baka nagpapahinga sila. Holiday ngayon, baka nag-rest day naman. Nagre-rest sila. Pwede. Pero sana naman, sa alam ko, holiday ngayon because of a Catholic
commemoration, sana naman ay may pagninilay-nilay sila hinggil sa transparency and accountability ngayong holiday. At ulitin ko lang ang panawagan sa COMELEC, sana maging transparent pa. Kumbaga, yung pag-upload ng page 1 ng SOSE, nakakatulong naman kahit papano. Mamaya siguro baka pag-usapan natin yung complaint na final namin recently sa COMELEC tsaka sa Ombudsman hinggil sa isang senador. Nakatulong in terms of providing the lead, pero it's not enough. Kumbaga, kung mag-a-upload ka man lang ng SOSE, bakit page 1 lang? Bakit hindi pa lubos-lubusin mo na at isama lahat? Sagad-sagari na, opo. Prof, sa makatuwid ay pwedeng sabihin natin na hindi pa case closed itong kay Senator Chisa Escudero? Definitely, hindi siya case closed kasi ang naging desisyon ng Political Affairs Department ay recommendation na i-terminate yung investigation. So yung COMELEC as a body, unbank man yan o as division level na COMELEC, pwede pa rin ituloy yung investigasyon. Una. Ikalawa, at ito practical advice sa mga kaibigan at kasama na nagnanais ng malinis na halalan, hindi porke motu proprio na may desisyon na yung COMELEC, hindi na pwedeng mag-file ng complaint. Actually, ngayon, mas mainam sana na may mag-file ng complaint against Escudero or any other personalities na tingin nila ay involved sa maanomalyang kalakaran nung nakaraang halalan. Yun din yung ginawa namin sa usapin ng isang senador na may motu proprio investigation na, pero parang akala ko noon na preempt yung gusto namin na mag-file, pero kahit may motu proprio, tinuloy pa rin namin para at least kami ngayon, kami yung real parties dun sa complaint at under the law, we will be notified and we will be properly informed kung ano yung progress ng kaso laban sa senador na to. Tapos, syempre, ang pinaka-practical na bentahin nito, the grounds for the case, the grounds for the complaint that we filed, kami yung nagtakda, kami yung nagsabi kung ano yung particular violations niya halimbawa sa Omnibus Election Code, and then, kasi pag motu proprio, hindi mo alam paano yung handling ng COMELEC. Baka mamaya mahina yung violations na sinabi nila or taliwas dun sa actual na dapat na tukuyin na provisions. So at least ngayon, nasa amin yung naratibo. Prof, maybe nabanggit dito sa isang pahayag si COMELEC Commissioner Ray Bulay, kung hindi ako nagkakamali, siya yung head nung PFAD ng COMELEC. Ang sabi niya, the Commission is not allowed to interpret the law, only to strictly apply what it says. Paano natin yan ito? Paano natin ninilayin? Opo. Nabasa ko rin yung kanyang pahayag at ang simpleng sagot lang nito, para saan pat may quasi-judicial function yung COMELEC. Kung merong ilang kahinaan sa batas, hindi mo dapat hayaan lang at sabihin, may kahinaan kasi sa batas. You have to push the envelope, so to speak, to say na ganito dapat yung pagtingin hinggil sa kasong ito. Kasi kung quasi-judicial ka, kahit hindi ka abogado, malalaman mo na meron kang certain aspects of operations that would be different from other departments and other offices. Pwede kang magkaroon ng certain interpretations or certain analysis or certain theories, case theories of the law, and then syempre, duty-bound ikaw nasagutin sa proper forum kung bakit tama yung pagsusuri mo. In other words, hindi dapat matakot yung COMELEC na magkaroon ng sariling pagsusuri. And then, pagka may question nito, halimbawa sa Korte Suprema, kaya niyang depensahan ito. Hindi dapat matakot. In other words, yung COMELEC kapag parating inihahapad sa Korte Suprema yung kanilang mga desisyon o yung kanilang mga tindig at pagsusuri. Prof, ang pinupunto kasi sino to yung contractor, na
Pera niya yun. Sarili niyang pera yun. Hindi yun pera ng kumpanya. At magkaiba yun. Dalawang siya ang- entity yun. Siya Okay. ang may-ari ng kumpanya. Pero saan niya kinuko? Di ba doon din naman? Yun ang Kaya magkaiba nga, ang Paano sinasabi. magkakaroon ng yung distinction na nalilito Exactly. At kaya nga yun yung hair splitting argument dun sa kasong ito ni Lubiano at saka ng Centerways. Pwede niyang sabihin personal na pera, pero saan nang galing, yun yung una. At saka tandaan natin, yung Centerways, practically kanya yun. Ayon sa ilang nabasa ko, please correct me if I'm wrong, 99% ng stake ng Centerways ay kanya. 99 Hindi pa. lang siya Ulang Hindi lang siya ng isang minority germs na para shareholder. maging 100%. Well, hindi, siguro meron siyang ilang mga investors din. Pero ang bottom line, mayorya kanya. Right. Ipagpalagay na nating mali yung 99%, pero ang pagtingin talaga sa, well, at least sa mga nare-report sa media at saka sa mga dokumentong reliable naman sa internet, lumalabas siya yung Centerways. Kumbaga, hindi mo mapaghihiwalay basta-basta yung dalawa. Meron kasi sa batas na natural personality at saka juridical personality. Totoo naman magkaiba yung personalidad at yung distinction ng kumpanya at saka ng tao o yung human beings. Kaya lang kapag usapin ng mga transaksyon, dapat walang masyadong pagkakaiba, lalo na kung ikaw yung may-ari ng kumpanya. Hindi naman natin sinasabi na si Lubiano ay isa lang sa daan-daan o libo-libong empleyado ng Centerways. Siya mismo yung nagbuo ng kumpanyang ito. Kaya yung usapin ng kanyang pagyaman, halimbawa, may kinalaman yung kumpanya. Kung ganun yung pagtingin, edi yung pera niya may kinalaman din doon sa kanyang kinita sa Centerways. So yun yung mabilis na paliwanag po rito. Medyo sa segue lang kami sa isa pang senador. Malamang ito yung binabanggit mo kanina. Sinasabi mo po na ground yung ikangay ginawa, quote-unquote, ni Senator Rodante Marcoleta para matanggal ang isang elected official sa pwesto. Pero binabanggit mismo ni Attorney Romy Macalintal, na isang veteran election lawyer, na mukhang multa lang ang katapat nitong ginawang ito, kung totoo man, ni Senator Marcoleta. Professor Araw, go ahead. Okay, isang interpretasyon din yan ng isang batikang election lawyer at saka syempre ginagalang din naman natin yung kanyang tindig. Pero ayon sa aming konsultasyon sa iba't ibang mga abogado, seryoso yung alegasyong ito. Kasi hindi lang ito simpleng pagkakamali. Yung tipong nalagay mo 0 sa halip na 100 million yung dapat na donation mo. Hindi siya clerical error or hindi yan pagkakamali sa pag-add up. Minsan nagkakamali tayo, yung 1 million plus 2 million magiging 5 million. So 3 million lang dapat. Sorry po. Typo error minsan. Apo, tama po. So hindi siya simpleng typo error. At in fact, kung iuugnay mo yan sa kanyang pahayag noong early November sa isang media interview, nabanggit niya na napilitan siyang gawing 0 ito kasi ayaw magpakilala ng mga donor. Ngayon, delikado ito kung halimbawa he's found guilty tapos pagmumultahin lang or ipapakorek lang yung kanyang sose. Delikado yan kasi sa susunod na eleksyon at magkakaroon tayo ng eleksyon in 2028, presidential elections pa man din, it means that there's nothing that prevents candidates from putting 0 sa kanilang campaign contributions and then sasabihin lang nila sa publiko, ay kasi ayaw magpakilala ng mga campaign donor namin. Para saan pat may sose tayo? Di parang sasabihin mo, baliwala yung sose kasi parang we're just going through the motion of submitting even if the information is neither true nor correct. Tsaka tandaan natin pagka pumipirma ka sa SOSE, yung Part 5, doon ka pipirma, nakasulat doon sa Part 5 na in not so many words, I hereby certify that the information here is true and correct. Yung salitang true and correct ay nandoon po. True and correct ba yung 0 na nilagay ni Marcoleta? Sa aming palagay, hindi. At kung may pagkakamali talaga sa SOSE, pwede kang ma-disqualify. Alam mo, Drew at John, may mga nangyari na dati. Naalala ko yung gobernador noon na pasobra.
yung kanyang expenses sa SOSE, tapos na-disqualify siya kasi it's not within the allowable expenses. So yung mga entry sa SOSE, siniseryoso dapat yan at pwede kang ma-disqualify from office. Depende ba yan, Professor Araw? Ito yung tanong ng inosenteng tao. Depende po ba yan Opo. sa posisyon o sa apelyido ng ihahabla? At depende Well, ba yan alam mo sa na, kakilala? alam mo na yung sagot yan. In theory, hindi dapat. At sa Wala kanila? dapat sinisino, wala dapat sinasanto. At dapat the law should apply whether gobernador ka or local level official ka or national level official ka, tulad ng senador. Siguro kailangan din nating banggitin yung isa ring pagtingin at teorya na in-apply doon sa aming complaint sa COMELEC. Parang kung may mali doon sa SOSE mo, you have to look at it as non-submission of the SOSE kasi ang sinubmit mo unacceptable. So pagka non-submission ng SOSE, that would automatically mean disqualification. So yun din yung isang paraan para tingnan yung ginawa ni Marcoleta kasi kung mali yung sinubmite mo, it should not be processed and it should not have been accepted at all kasi mali siya. So yun din yung isang pagtingin pala roon. So sa usapin ng batas, pagka ang tingin sa iyo ay hindi ka nakapagsumite ng isang required document, you cannot assume office. You cannot sit in office. Kaya alam mo dyan, yung para lang may trivia tayo, there were more than 44,000 candidates nung 2025 elections. Ang assumption, lahat ng mga 44,000 candidates, nanalo man o natalo, nagsumite po yan ng SOSE. Kasi kung manalo ka, you could be disqualified kung di ka nag-submit. At kung ikaw hindi ka nakapagsumite at natalo ka, baka hindi ka napayagang mag-participate pa sa susunod na halalan kasi kasama sa records yun kung nakapagsumite ka ba o hindi. So ganun kaseryoso po yung pag-comply sa SOSE. Right, maraming kaming katanungan kaso mukhang baka lubugan tayo ng araw kung magtapatuloy na. Anyway, maraming po pagkakataon, Professor Araw. Muli ka namin gagambalain pagka may mga update na, lalo na doon sa mismong galaw ninyo tungkol sa mga ganitong klase ng issue. Thank you, Prof. Good morning. Ingat po kayo. Salamat po, Prof. Ingat. Good luck God po. bless po. Okay, maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si Journalism Professor sa UP Diliman at Kontra Daya Convenor, Professor Danilo Araw.